Hindi po tayo magpapadala sa emosyon at sa politika. Hindi ako makakapapayag na ma-railroad ang BBL sa aking committee. It is complex enough as it is. Why rush it? I will not be rushed. I will see to it that any peace agreement we fashion with the MILF will be inclusive. I will make sure that Mindanao or any part of our republic will not secede from us. I will stand my ground so that our country is not dismembered. Mr. President, I cannot support the BBL in its present form. Splat Communications. For information that sticks. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Good day ladies and gentlemen, in behalf of my partner Wina, Rosa here of Splat Communications. In our video for today, we shall explain why former President Rodrigo Duterte's calls for a separate Mindanao is both a strategy and a plea to the United States government to help him against his International Criminal Court case. You may say that this is impossible because the former President Duterte hates the United States and prefers China. But there is more to this than meets the eye. We shall try to prove to you, our dear followers and subscribers, that this is indeed a masterful chess move of PRRD. He knows that by gaining the support of the United States, he can hit several things with one blow: remove President BBM from power, protect himself from the ICC, and regain power through his daughter Sara Duterte in Malacanang. But before we start, let us make the following requests. We noticed that only a small percentage of our viewers are subscribed. Please subscribe, follow, like this video and share it so that others may know. Always share your thoughts in the comment portion. Lastly, please don't skip ads. Thank you. Let us begin. Partner Wina, please start anytime you are ready. Maraming salamat Partner Rosa. Simulan na po natin ang pagtalakay sa mahalagang paksa na ito. Noong isang gabi, nagbanta si dating Pangulong Duterte na mangampanya para sa isang Mindanao Republic na hihiwalay sa Pilipinas. Pero sabi niya, hindi naman ito bawal. Katunayan, meron daw itong mahabang proseso kasama ng pagsumite ng mga pirma sa United Nations. Kaya't ang tanong ngayon ng marami, meron ba talagang ganoon? Ayaw itong tawagin na secession ng dating Pangulo, pero kung tutusin, mukhang ito na rin yun. Sa Oxford Constitutional Law website, ang secession ay paghihiwalay o pagbukod ng isang bahagi ng isang bansa. Kung magtagumpay, ang resulta po nito ay ang independence o yung kasarinlan. Checkmate ka, Tatay Diggs. Paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, isang paghingi ng tulong sa mga Amerikano ni dating Pangulong Duterte. Para sa buong konteksto, maglagay po muna tayo ng maikling backstory ukol dito. Ang ideya ng paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas ay hindi bago. Sa katunayan, ito ay orihinal na isang ideya ng Amerika. Ang dating ambasador ng Estados Unidos sa Pilipinas mula 2006 hanggang 2010, si Christy Kenny, ay nag-ukol ng kanyang oras sa pagbisita sa Mindanao at nagpatuloy sa kanyang pagpapaunlad. Partikular na ang pagtatayo ng mga paliparan na ang kalidad, ayon sa mga eksperto, ay maaaring makipagsabayan sa mga paliparan ng Clark Air Base. Sa kasaysayan, ang Amerika ay nagtangkang magpatayo ng mga base militar sa Pilipinas, ngunit nabigo dahil sa oposisyon ng Senado ng Pilipinas. Ang mga ito ay naganap noong 1991, kung saan ang Senado, sa pamamagitan ng boto na 12 laban sa 11 ay pinatay ang resolusyon na sana ay nagpapalawig ng 10 years sa buhay ng kasunduan sa military bases sa pagitan ng US at Pilipinas na sumasaklaw sa mga base militar ng US sa bansa tulad ng Clark Air Base, Subic Naval Base, Sangley Point, Camp John High, Poro Point, at iba pa. Ngayon, may mga haka-haka na ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa paghihiwalay ng Mindanao ay maaaring isa pang pagsisikap ng Amerika na muling buhayin ang kanyang mga nabigong plano. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Duterte na pabor sa China ay nagbibigay daan sa mga tanong tungkol sa kanyang tunay na layunin.
Ang posibilidad ng paghihiwalay ng Mindanao ay maaaring maging isang epektibong kasangkapan sa negosasyon para sa kanyang kaligtasan at muling pagbabalik sa kapangyarihan na nagbibigay daan sa posibilidad ng buong rehabilitasyon ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Si Duterte ay isang napatunayang prevaricator at indulger sa two-faced showmanship. Ang kanyang mga charades na anti-American sa kanyang termino ay dapat magbigay daan sa matinding katotohanan ng kanyang kasalukuyang nagbabantang pag-aresto ng International Criminal Court, ICC, para sa mga krimen na nagawa sa kanyang infamous na giyera laban sa iligal na mga droga. Ang ICC ay isang entidad na nasasakupan ng mga kagustuhan ng Amerika. Sa objective condition ng geopolitics, ang paghihiwalay ng Mindanao, muli, orihinal na isang pangarap ng Amerika, ay maaaring maging isang epektibong bargaining chip pareho para sa kaligtasan ni Duterte at sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihang pampolitika. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas ay isang malubhang paglabag sa konstitusyon ng 1987. Sinabi niya na ang panawagan para sa paghihiwalay ng Mindanao ay hindi magtatagumpay. Sa katunayan, alam niyo pa ba ang naging papel niya bilang dating senador at ngayon ay pangulo ay mahalaga sa konteksto na ito dahil sa kanyang posisyon laban sa paghihiwalay ng Mindanao. Binalagkas niya at binalasa at pinahina ang original na Bangsamoro Juridical Entity sa ipinalit niyang Bangsamoro Basic Law. Ang Senado, na pinamumunuan ni Senator Marcos sa kanyang committee, ay binalangkas at nagbawas sa mga nakapaloob sa Bangsamoro Juridical Entity. Kaya sa halip na isang independenteng Mindanao, ang nabuo ay hindi ang napagkasundoang BI, kundi ang ginawang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao ng Senado. Totoo, may autonomiya, ngunit hindi independensya, patuloy na nasasaklawan ng konstitusyon at mga batas ng Republika ng Pilipinas. Ito ang kanyang maikling talumpati ukol dito. As it is, why rush it? I will not be rushed. I will see to it that any peace agreement we fashion with the MILF will be inclusive. I will make sure that Mindanao or any part of our republic will not secede from us. I will stand my ground so that our country is not dismembered. Mr. President, I cannot support the BBL in its present form. There you go, our dear subscribers and followers. It is very clear that even before when he was still senator, basa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganitong mga galawan at naisin ng Amerika. Kung di dahil sa masusi at maayos niyang pagbabalangkas ng ginawa niyang bersyon ng Bangsamoro, Basic Law, ay napigilan niya ang planong paghihiwalay sa Mindanao. Kung noon ay nagawa niya ito bilang senador, ngayon pa ba niya hahayaang mangyari to na siya na ang Pangulo ng Pilipinas? Malabo pong mangyari yan. Ano po ang masasabi niyo sa ating video? Maari pong pakilagay ang inyong mga saloobin sa comment portion. Iwasan na lang po gumamit ng hindi magagandang salita sapagkat sa ating pagsasalita at pakikipagtalastasan sa social media ay sumasalamin at nagpapakita ng ating tunay na pagkatao. In behalf of MY partner Rosa, Wina po. Nagpapasalamat hanggang sa muli. Stay safe. Win out. Bye.